Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang palabas na ibabahagi ko ngayon ay ang Season 7 ng American Fantasy TV series na Game of Thrones na ipinalabas noong June hanggang August 2017. Dumating na din ang grupo ni Jon sa Dragonstone. At sinalubong sila ni Tyrion at Missandei sa dalampasigan. Nagkamustahan na rin ang dalawa habang paakyat sila ng castle. Nang bigla silang daanan ni Drogon kaya napadapa si Jon at Davos. Paglingon ng hari, sila lang dalawa ni Davos ang nasa sahig. Nang mga sandaling iyon, pinagmasdan lang sila ni Melisandre sa taas pero nilapitan ito ni Varys. Na-curious ang lalaki dahil ito ang nagsuggest na ipatawag si Jon pero hindi naman ito humarap sa mga dumating. Dito sinabi ng babaeng pari na isang malaking pagkakamali ang nagawa nito kaya hindi naging mabuti ang paglisan nito sa Winterfell. Pupunta na umano ito sa Volantis pero babalik pa ito balang araw. At parehas umano silang dalawa na hindi na makakauwi sa kanilang pinanggalingan. Dahil dito na sila mamamatay. Maya-maya ay nagkaharap na din si Jon at Daenerys. Akala ng reyna ay luluhod ang hari ng norte sa kanya pero hindi pala. Kaya pinaalala niya dito na nanumpa ang angkan ng Stark sa pamilya Targaryen ng loyalty at service habang buhay. Ngunit sagot ni Jon na nanumpa nga ang Stark sa kanila pero ano raw ang kapalit, sinunog ng ama ng reyna ang lolo at uncle nito ng buhay. Dahil dito humingi ng tawad si Khaleesi sa ginawa ng kanyang pamilya. Pero sinabihan niya ang hari na wag umano siyang sisihin sa mga kasalanan ng kanyang ama. Hindi niya umano kagustuhan ang mga nangyari noon. Liban pa man sa paghingi ng tawad ni Daenerys, hindi pa rin luluhod si Jon. Dahil hindi umano ito obligado na sumunod sa lumang kasunduan ng kanilang mga angkan. Hanggang umabot ang usapan nila sa sadya ng Lord Commander na kailangan nilang magtulungan dahil parating na ang White Walkers. Totoo umano ang Night King at ang libo-libo nitong army. Hindi sila naniniwala sa pinagsasabi ni Jon. Kaya sabi niyang alam ni Tyrion na hindi siya sinungaling. Gayunpaman hindi pa rin nila kayang maniwala na nagbabalik na ang mga White Walkers. Sinabihan ni Daenerys ang Lord Commander sa mga pinagdaanan nito noong bata pa, simula noong mapunta sila sa ibang lugar at doon na lumaki. Kung gaano kadami ang pagsubok na hinarap niya, pero nalagpasan umano niya ang lahat ng iyon dahil siya ang nakatakdang maging reyna ng 7 kaharian. Pero sagot ni Jon na paano ito magiging pinuno kung patay na ang lahat. Dito na sumabat si Davos, wala umanong pangalan ng Lord Commander dahil isa itong bastardo, wala umano itong pinagmalaki. Ngunit liban pa man, pinagkatiwalaan ito ng buong North. Ginawa umano itong hari ng Norte dahil sa kakayahan nitong mamuno. Kagaya rin ng pagdala ni Daenerys ng Unsullied at Dothraki sa Westeros. Binigay umano ni Jon ang buhay niya para sa mga tao. Kahit pinagsabihan ito ng mga Northerners na huwag makipagkita sa reyna, nandito pa rin raw sila dahil mas iniisip ng hari ang kapakanan ng nakakarami. Pinapasok umano nito ang mga wildlings sa wall, pinagkaisa ang norte para labanan ang Night King. Kung hindi umano nila matalo ang White Walkers, wala na umanong silbi kung sinong bangkay ang uupo sa Iron Throne. Dito naman sumingit si Tyrion, manumpalang umano si Jon kay Daenerys at pagtulungan nilang labanan ang Night King pagkatapos nilang makuha ang Iron Throne kay Cersei. Ngunit dito uminit ang ulo ni Jon. Para saan pa umanong lumuhad kay Daenerys kung mamatay na silang lahat? Wala na umanong oras para unahin nila ang Iron Throne. Nagsasayang lang umano sila ng oras sa pag-uusap na ito. Hindi ang Iron Throne ang importante sa ngayon, kundi ang Night King at ang Dead Army nito. Isa pa umano, hindi nito kilala si Daenerys. Ang pagiging anak lang umano ng Mad King ang nagsasabing ito ang tagapagmana ng trono. Dagdag ni Jon na pinagkatiwalaan umano siya ng buong North para mamuno ng North. Kaya magpatuloy umano siyang ipaglaban ang nagtitiwala sa kanya at hindi lang basta-basta luluhod sa isang hindi kilalang reyna na wala pang napatunayan sa buong Westeros. Dahil dito, hindi natuwa si Daenerys sa narinig. Sa lantaran umanong pagdeklara ni Jon na ito ang hari ng Norte, kasabay rin umano nitong dineklara ang rebellion laban sa reyna. Hindi nakapagsalita ang Lord Commander sa narinig. Natigil ang mainit nilang pag-uusap nang dumating si Varys. Kaya pinagpahinga na muna ng reyna ang dalawang bisita dahil sa haba ng paglalakbay ng mga ito. Ilang saglit lang ay nalaman na ni Khaleesi galing kay Varys ang nangyari sa fleet ng Greyjoy at kay Ellaria.
Nang mga sandaling iyon, na-rescue na rin si Thien ng mga kasamahan nito. Pero alam ng mga ito na hindi niya sinubukang iligtas ang kapatid kaya dismayado ang lahat sa kanya. Kasunod nito ay masayang pinarada ni Euron sa King's Landing ang mga nahuli niyang kababaihan. Proud na proud ito sa kanyang ginawa. Mas lalo lang itong naging mayabang ng palakpakan ng mga tao sa harap ni Cersei. Pinasaringan pa nito si Jaime na hindi umano nito kayang hulihin ang mga kalaban. Alam na ng Reyna kung ano ang gusto nitong reward pero maibigay lang umano ito ni Cersei kung maipanalo na nila ang digmaan. Kaya hindi maipinta ang pagmumukha ni Jaime sa narinig. Dahil sa tagumpay ni Euron, masaya ang Reyna sa accomplishment nito kaya ito na umano ang magiging commander ng kanilang naval ships. Maya-maya ay hinarap ni Cersei ang mag-ina sa dungeon. Sinabihan niya si Ellaria kung gaano kasakit mawalan ng nag-iisang anak na babae. Kaya ginawa rin niya sa babae ang ginawa nito kay Myrcella. Hinalikan niya sa bibig ang anak nito. Walang nagawa si Ellaria kundi maghinagpis sa magiging katapusan ng anak niya. Pareho silang nakakadena kaya sinigurado ni Cersei na makikita ng ina ang paghihirap ng kanyang anak hanggang mamatay ito at wala umano itong magagawa kundi panoorin ang lahat. Balik sa Dragonstone, nagpaalam na si Jon kay Tyrion na babalik na ito ng North. Kailangan nilang maghanda para sa darating na malaking digmaan, paano raw niya matutulungan ang kanyang mga mamamayan kung nasa malayo siya. Nasasayang umano ang oras niya sa pagpunta sa Dragonstone na wala namang naniniwala sa kanyang mga sinasabi. Sagot ng Hand na hindi ganon kadali mapaniwala ang Reyna na sa isang pag-uusap lang ay sasama na agad ito sa kanya para makipaglaban sa hindi nito kilalang mga kalaban. Katulad umano niya, magaan din ang puso ni Daenerys sa mga tao. Kung gustuhin lang umano nito, matagal na nitong nakuha ang Westeros. Pero nanatili pa ito sa Essos para maisaayos ang mga mamamayan ng Meereen, Yunkai at Astapor. Sagot ni Jon, na nasabi na umano niya lahat ng gusto niyang sabihin kaya para saan pa ang pamamalagi niya sa Dragonstone. Dito nagtanong si Tyrion na baka may maitutulong din ito sa kanya. Paglipas ng ilang sandali, kinausap na ng imp si Daenerys tungkol sa isa pang pakay ni Jon sa Dragonstone, ang Dragon Glass. Kahit hindi umano sila naniniwala sa Dead Army o sa Night King, ibigay na lang umano nila ang gusto ng Hari ng Norte total, hindi naman daw nila alam na meron nito ang kaharian. Pumunta pa rin umano si Jon sa kanila kahit hindi ito pinapayagan ng buong councils nito. Na ibig sabihin, may halaga ang Dragon Glass para isakripisyo nito ang sarili. Sa ganitong paraan umano may posibilidad na magkaroon sila ng allies sa North. Kasunod nito ay personal na sinabihan ng Reyna si Jon na pumapayag na itong magmina ng Dragon Glass. Magbibigay din ito ng tulong sa pagkuha ng bagay na ito. Samantala sa Winterfell, masusing tiningnan ni Sansa ang pag-iimbak nila ng pagkain para sa buong North. Tiningnan din niya ang paggawa ng kanilang sandata kung naaayon ba ito sa kanilang standard. Hanggang kinausap siya ni Peter tungkol sa sitwasyon nila ngayon, na hindi pa rin ito tumitigil sa pagpahiwatig sa personal interest nito. Ngunit naputol ang iba pang sasabihin ng lalaki nang ipaalam ng isang kawal na may dumating sa kanilang gate. Nagmamadali siyang puntahan ito at hindi siya makapagsalita nang makita si Bran. Mangiyak-ngiyak niyang niyakap ang kapatid. Sinong mag-aakalang buhay pa ito sa ilang taon nilang pagkakahiwalay? Nang mag-usap ang magkapatid sa Godswood, dito pinaliwanag ni Bran kay Sansa kung sino na siya at kung ano-ano ang kakayahan niya. Ngunit masyado itong malawak na kaalaman kaya hindi ito basta-basta maintindihan ng kapatid. Pero nang banggitin niya ang tungkol sa araw ng kasal nito, dito namangha ang babae. Na hindi ito makapaniwala na alam niya ang tungkol dito. Pero hindi na gusto ni Sansa na balikan pa ang bangungot na iyon kaya iniwan na nito si Bran. Sa kabilang banda, binisita ng Archmaester si Jorah. At namangha ito sa nakitang malaking pagbabago ng katawan ng lalaki. Hindi ito makapaniwala na nag-awan nga ng paraan ni Sam na may salba ang buhay ng lalaki. Dahil dito, pinapauwi na nito si Jorah. Kaya sinabihan niya si Sam na babalik na siya kay Daenerys. Malaking utang umano niya ito sa kaharap gaya ng pagkakautang din niya sa Mother of Dragons. Alam niyang magkikita pa silang muli nito. Akala ni Sam bibigyan siya ng reward sa ginawa niya kay Jorah pero hindi pala, dagdag na trabaho pala ang binigay ng Archmaester sa kanya. Inutusan siya nitong kopyahin ang mga lumang mensahe para maitago na ito at maipasok sa record. Ngunit ang hindi alam ni Sam,
Isang napakalaking kaalaman ang madidiskubre niya sa trabahong ito. Nakarating na ang Unsullied sa Casterly Rock. Marami ang umatake galing sa dalampasigan pero may binigay na instruction si Tyrion kaya mabilis na nakapasok ang army ni Grey Worm sa loob ng castle. Mabilis lang nilang na-eliminate ang Red Army ngunit nagtataka ang leader dahil napakakunti lang ng army ng Lannister ang nakasagupa nila. Ang hindi nila alam, sinalakay ni Euron ang kanilang mga barko na nakadaong sa karagatan na kinasawi ng marami nilang kasama. At kaya kukunti lang ang nasa Casterly Rock dahil nagmarcha na pala ang mga ito papuntang Highgarden. Ang Tyrell kasi ang food basket ng King's Landing kaya mas binigyang halaga ito ni Cersei kaysa Casterly Rock. Hindi nahirapan ang army ni Jaime sa Highgarden dahil hindi ganon karami ang army ng Tyrell. Kaya ilang saglit lang ay napasok na nila ang castle ni Olenna. Maya-maya lang ay naabutan ng Kingslayer ang matandang Tyrell na nag-aantay sa kanya. Sinabihan siya nito na isa umanong sumpa si Cersei, na isang nilalang na naninira sa lahat ng madaanan nito. At pati umano siya ay doon din papunta dahil sa Reyna. Ilang saglit lang ay binigyan niya ng alak si Olenna. At dito niya sinagot ang matanda na kung wala na umanong mga balakid sa pamumuno nila, magkakaroon na umano ng katahimikan sa 7 kaharian. Brutal sana ang gusto ng Reyna na maging katapusan ng kaharap pero kinausap umano niya si Cersei kaya pumayag ito na lasunin ang kahuli-hulihang Tyrell. Dito inamin ni Olenna na ito pala ang lamason kay Joffrey. Ayaw sana nitong mamatay kagaya umano ng anak niya pero mabuti na lang daw na painless ang binigay niya dito. Galit na galit si Jaime sa matanda pero wala na rin siyang magawa. Kaya iniwan na niya ito bago pa ito bumagsak. Naglalakbay na ang army ni Jaime pabalik ng King's Landing. Kasama ng mga ito ang isang wagon na puno ng ginto na ibabayad ng Lannister sa Iron Bank. Pero bago pa sila nakalayo, kumuha ang Kingslayer ng isang bag dito at binigay kay Bronn bilang kabayaran sa pagseserbisyo nito sa Lannister. Kinausap ni Peter si Bran at binigay nito ang patalim na ginamit noon ng assassin para patayin sana siya. Dito sinubukang kunin ng lalaki ang loob niya pero hindi na siya interesado sa anumang pamumulitika ni Peter. Dahil iba na ang responsibilidad niya. Ilang sandali lang ay pumasok si Myrrhe sa chamber niya. Magpapalam na pala ang babae na uuwi na ito sa kanila. Gusto umano nitong makasama ang pamilya kung sakali umanong darating na ang mga halimaw. Nadismaya si Myrrhe sa kawalang emosyon ni Bran sa pagpapalam niya. 3 buhay umano ang nawala sa pagprotekta sa kanya, si Jojen, Hodor at ang wolf niya na si Summer, pero parang wala lang ito sa binata. Sinagot niya itong hindi na umano siya si Bran. Naalala pa niya ang pakiramdam bilang Bran, pero mas marami pa umanong nakaraan ang pumapasok sa isipan niya. Sagot nitong namatay na pala si Bran sa Yumib, saka ito tumalikod at iniwan siya. Pagkatapos ng ilang araw na paglalakbay, natatanaw na din ni Arya ang dati nilang tahanan. Pero pagdating niya sa gate, hindi agad siya pinapasok ng 2 guard dahil hindi siya kilala ng mga ito. Dahil lahat ng binanggit niyang pangalan ay patay na, liban kay Jon na wala din sa castle sa ngayon. Matagal na umanong patay si Arya kaya impostor ang tingin ng 2 sa kanya. Habang nagtatalo pa ang mga ito, napabuntong hininga siya at masayang napatingin sa buong paligid. Ilang sandali lang ay hindi na napansin ng 2 ang pag-alis niya. Kaya sinabi din ng mga guard ang tungkol sa encounter nila kay Arya. Hindi na sana ito pagtuunan ng pansin ni Sansa pero nang banggitin ng 2 na hinanap umano ng babae ang 2 nilang loyal na tauhan dati, dito niya nakumpirma na si Arya nga ang dumating at alam na niya saan ito matatagpuan. At tama nga ang kutob ni Sansa. Sa crypt nga niya natagpuan ang kapatid. Mabilis siyang lumapit dito at niyakap ng mahigpit si Arya. Nagkamustahan at binati ang isa't isa na nalagpasan nila ang mga pagsubok sa buhay habang nagkahiwalay sila. Sana raw makauwi na si Jon at makita ito. Maya-maya ay tinanong siya nito kung pinatay nga ba niya si Joffrey. Sagot niya dito na sana nga siya ang pumatay sa salbaheng hari. Natawa siya ng kwento ni Arya ang tungkol sa listahan ng mga taong gusto niyang patayin. Na nangunguna umano si Joffrey dito at nagalit pa siya noong nalamang napatay na ito ng iba. Ilang saglit lang ay sinabihan na rin ni Sansa ang kapatid na dumating na din si Bran. Dito lalong napangiti si Arya. Hindi makapaniwala ang babae na halos kumpleto na silang lahat magkakapatid kaya niyakap niya si Bran. Nagtataka at namangha siya nang sabihin nitong nakikita nito ang kanyang nakaraan.
Dito niya nalaman kay Sansa na may kakaibang skills ang kapatid na nakikita nito ang kani-kanilang nakaraan. Ilang sandali lang ay binigay ni Bran kay Arya ang patalim na binigay ni Peter dito. Sayang umano kung hindi ito magamit. Napansin nila na isa itong mamahaling patalim, isang Valyrian steel. Kaya sinabi ni Bran na isa umanong map era at may impluwensyang tao ang gusto magpapatay sa kanya. Sabi ni Sansa na hindi umano magbibigay ng mamahaling bagay ang lalaki kung wala itong inaasahang kapalit. At pagbalik nila sa castle, nakabalik na rin si Brienne at Podrick galing sa mission nito. Nang sumunod na araw, nakisali si Arya sa training ni Brienne at Podrick. Dito namangha ang babaeng knight sa galing ng mga galaw niya. Hanggang sa matalo nga niya ito gamit ang kanyang signature move na ililipat sa kabilang kamay ang kanyang patalim. Lalong napahanga si Brienne dito at nagtanong sinong nagturo sa kanya nito. Ang hindi alam ni Arya, ang galaw niyang ito ang magliligtas sa kanilang lahat. Pinanood pala sila ni Sansa at Peter. Nang makita niya ang lalaki, kumulo ang dugo niya sa pagmumukha nito. Samantala sa Dragonstone, pinakita ni Jon kay Daenerys kung ano ang itsura ng sinasabi niyang Dragon Glass. Liban pa dito dinala niya sa mas malalim pang bahagi ng kuweba ang Reyna para ipakita ang mga drawing ng Children of the Forest. At dito nila nalaman na noon pa man nagkaisa ang First Men at Children of the Forest para labanan ang mga White Walkers. Na kahit magkaiba ang prinsipyo at paniniwala ng mga ito, nagkaisa ang lahat para labanan ang nag-iisa nilang kaaway. Kaya dito sinabihan ulit ni Jon ang Reyna na kailangan din nilang magkaisa kagaya ng First Men at Children para labanan ang Night King at mga Dead Army nito. Dahil hindi umano nila kayang talunin ang mga ito kung ang North lang ang makipaglaban. Nang ma-realize ni Daenerys na malaking ang digmaan ang darating laban sa mga halimaw, dito siya nangako kay Jon na nakahanda siyang tumulong sa North basta luluhod lang ito sa harapan niya. Ngunit sagot ng Lord Commander na ayaw umano ng Northerners ang pinuno na galing ng South. Hindi na umano importante yon kung pipiliin ni Jon ang kapakanan ng kanyang mamamayan. Pinili umano ito ng Norte, pinagkatiwala ang mamuno kaya mas pipiliin pa ba nito ang pride kaysa kaligtasan ng Northerners. Paglabas nila ng kuweba, isang masamang balita ang sumalubong kay Daenerys. Nakuha na nga nila ang Casterly Rock pero nakuha naman ni Cersei ang High Garden. Dito galit na galit ang Reyna, lalo na kay Tyrion, para bang ayaw nitong saktan ang pamilya nito. Kahapon lang umano ang lalakas ng allies nila ngunit ngayon ubos na ang lahat, ang Dorne, ang Tyrell at ang Iron Islands. Gusto na niyang tunawin ang buong King's Landing gamit ang kanyang mga dragons ngunit pinipigilan siya ni Tyrion. Galit na galit siya sa Han kaya tinanong niya si Jon kung ano ang opinyon nito tungkol sa kinaharap na problema. Pero diplomasya rin ang naging sagot nito. Ayaw din nitong suportahan ang iniisip niyang dahas. Na iniisip pa rin nito ang mga Westerosi. Kinabukasan, dumating sa Dragonstone ang grupo ni Theon. Galit si Jon sa lalaki na itinuring na kapatid pero dahil sa pagligtas nito kay Sansa, hindi niya umano kayang patayin ito. Gusto umano nitong humingi ng tulong kay Daenerys para ma-rescue si Yara sa mga kamay ng Uncle Euron nila. Ngunit umalis pala ang Reyna. Hindi umano susunugin ni Daenerys ang King's Landing pero hayaan umano siyang sunugin ang mga Lannister na sumalakay sa High Garden. Habang nagpapahinga ang Lannisters, walang kamalay-malay ang mga ito na parating na ang Dothraki sa kanilang kinaroroonan. Ilang saglit lang ay narinig ni Bronn ang dagandong ng mga kabayo kaya mabilis silang naghanda. Ngunit sa sobrang dami ng Khalasar, sinabihan ni Bronn si Jaime na bumalik na ng King's Landing pero kampante ang Kingslayer na kaya nilang labanan ang mga Dothraki. Hanggang sa marinig nila ang sigaw ng mga dragons. Dito na panganga ang dalawa. Ilang saglit lang ay sinunog na ni Daenerys ang formation ng Red Army. Nagpanik na ang mga kawal nang makita ang pag-atake ng dragons. Nagpang-abot na rin ang Lannisters at Dothraki. Patuloy ang pagsunog ng Reyna sa supply convoy ni Jaime. Ilang saglit lang ay sinubukan nilang gamitan ng archers ang dragon pero walang isang tumalab dito. Kaya inutusan nito si Bronn na i-operate ang machine na gawa ni Qyburn para sa dragons. Tinawag nila itong Scorpion Arrow. Nakarating na si Bronn sa kinaroroonan nito at mabilis na binuksan sa kanilagyan ng bala. Habang naglalaban ang dalawang grupo, nakikita pala ito ni Tyrion sa tuktok ng isang bundok. Parang nawalan na ng pag-asa si Jaime sa nakikita niya sa kanyang mga kasundaluhan.
Maya-maya ay nakita ni Daenerys ang machine ng army para sa kanyang mga dragons at muntik pa siyang tamaan nito. Kaya binalikan ito ng Reyna ngunit sa kasamaan palad tinamaan sa balikat si Drogon. Hindi ganun kalaki ang arrow nito kaya nakaganti pa rin ang dragon sa machine. Kung hindi nakatalon si Bronn, kasama rin sana itong masunog. Kaya bumaba si Khaleesi para tanggalin ang arrow pero nakita pala siya ni Jaime. Nang mga sandaling iyon nakita ni Tyrion ang kapatid at alam nito ang binabalak. Kaya bumulong na lang siya sa sarili na sana umalis na lang si Jaime at huwag nang ituloy ang iniisip nito. Ngunit sumugod na nga ang Kingslayer patungo sa Reyna, pero bago pa ito makalapit, binugahan na ito ng apoy ni Drogon. Mabuti na lang at nailigtas pa ito ni Bronn. Dito sabay na bumagsak ang dalawa sa ilog. Sana nagustuhan nyo ang Season 7 ng Game of Thrones. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.